Leona's POV. Napapikit ako nang hawakan niya aking bewang at pinaangat hanggang sa nakaupo na ako sa kama. Di pa rin nagkakahiwalay ang mga labi namin. Mas pinalalim niya pa ang halik sa akin hanggang sa tumugon na ako. Habang naghahalikan kami, iniisa-isa niyang tinatanggal ang damit ko hanggang sa ang natira na lamang ay bra at panty ko. Napalingon siya sa aking dibdib at para nag-aapoy ang mga mata nitong hinawakan. You sure about this? Don't worry, I will be gentle. Kahit pagod na ang boses niya at panay ang hima sa dibdib ko, napakagwapo ng boses niya sa pandinig ko. Naparunok ako nang bigla niyang hubarin ang natitirang suot niyang boxer. Napatingin siya sa akin habang humihingal na parang galit. What? Usal niyang parang bitin na bitin. May kumakatok sa pintuan. Usal ko at napalingin naman siya doon kahit natahimik kaming dalawa. Nagkatinginan kami nang bigla na namang kumatok doon. Mommy, Mommy! Naparunok ako na marinig kang boses ni Hector. Si Hector, baka may kailangan. Usal ko. Ako nang bahala, dito ka na lang. Usal niya at biglang inalis ang pagkalalaki niyang sa akin kaya mahina ako napaungol. Napalingon siya sa akin at gumiti at agad niyang tinabunan ng kumot ang katawan ko at siya na may nagsuot ng boxer at puting damit. Na maglakad siya patungo sa pinto at binuksan ito. What is it, kiddo? Usal niya sa anak niya pero si Hector biglang pumasok at patakbong lumapit sa akin. Napahiyaw ako na mahina na malamang di pa pala ako nakapagbihis. Nakita kong mabilis tumabi sa akin si Hector at nahiga sa kama namin. Can I sleep with mommy? Usal niya at mabilis ako niyakap. Naparunok ako at napatingin kay Logan na nakakunot ang noo. Parang anytime mawawalan ako ng hininga pag pumasok si Hector sa kumot at makitang walang saplot kong katawan. Di ako nakagalaw dahil sa pwesto namin ni Hector. Ilang minuto nakakalipas, naramdaman na naming malalim ng tulog ni Hector. Napalingon ako kay Logan nang bigla niyang binuhat si Hector at inilayo sa akin. We need to continue, hon, in the bathroom. Usal niya at seryoso ito at agad na pinatayo ako. Kahit masakit ang balakang nakalakad pa rin ako tungo sa banyo. Agad niyang isinara ang banyo at agad ako napasandal sa pintuan nito. Walang anomalyang hinalikan ulit ako. I need us, son. I need you. Sabay kaming naligo at pagkatapos naming maligo, akala ko tapos na dahil nakahiga na kami sa kama. Habang katabi si Hector at nasa gilid si Hector. Habang si Logan nasa gitna at parang pinagigitnaan namin siya. Napaungol ako na mahina nang hawakan naman niyang dibdib ko at minamasahe to. Logan, tama na. Pagod na ako. Usal ko. Napabuntong hininga siya at nilapit ang mukha sa akin at hinalikan ako. Bukas ulit. Yung wala si Hector sa tabi natin. Usal niyang napapailing na lang akong natulog. Nakakapagod pala. Mahina ako napadaing na may parang anong kumikiliti sa aking leeg. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at bigla ko nagulat sa nakita. Mabilis tinakpan ni Logan ang aking bibig. Dahan-dahang hinalikan ang aking leeg. Ano ba namang isang to? Wala ba tong kapaguran sa katawan? Natigil ulit ang ungol ko na napabaling ang ulo ko sa katabi. Katabi pa pala namin si Hector at tulog pa ito. Kaso nasa kabilang side ang ulo nito kaya di niya kami makikita. Napalingon ako kay Logan nang ngumiti ito sa akin. Good morning, hon. Usal niya at mabilis sinalikan ang labi ko. May konting tunog pa ang paghalik niya. Pilit ko siyang tinulak para itigil ng kababalagan kaso ayaw talaga niya. Logan, tama na. Baka magising si Hector. Putol-putol ang pagkakasabi ko nun kay Logan. God, tama na. Mommy? Mahinang usal ng anak ko at mabilis pa sa 4:00 na agad inangat ni Logan ang maikli kong short at agad tumayot nagpanggap na walang nangyari na makitang papaharap ng anak niya sa amin. Good morning, Mommy. Daddy? Usal ng anak ko at mabilis nagtungo sa tabi ko at hinalikan ako. Where's my good morning kiss to kiddo? Sabi ni Logan sa anak. Napatingin naman si Hector dito at agad na nagpabuhat at hinalikan si Logan. Napatingin ako kay Logan. Sinenyasan niya akong pumunta na ng banyo kaya hindi na ako nagdalawang isip. Pumunta na ako agad at nag-lock doon. Agad kong hinubad ang damit ko at nagbabad agad sa shower. Habang naliligo, sumasagi sa isipan ko ang mga nangyari sa amin kagabi ni Logan. Napapailing na lang ko at mahinang natatawa. Pagkatapos kong maligo, hindi pa nakakabalik si Logan sa kwarto namin. Siguro nagising na rin ang mga anak ko. Habang nagbibihis, napatingin ako sa pintuan nang bumukas iyon. Bakit? Usal ko na makita ang maid ni Vivian. Agad tong yumuko at nagsalita. Ma'am, sinasaktan na naman po ni Ma'am Vivian ang anak niya. Sumbong nito sa akin. Mabilis na agad kong sinuot ang aking t-shirt at nagsuklay. Mabilis umalis sa kwarto at rinig na rinig ko na agad ang hiyaw ng baby. Biglang nag-init ang dugo ko at parang anytime gusto kong pumatay ng ina.
Nang pagbukas ko ng pintuan, pumalahaw ang iyak ng baby at nakita ko kung paanong kurutin at paluin ng paulit-ulit ni Vivian ang anak nito. Tumigil ka na sa kakaiyak mo. Leche kang bata ka? Sigaw niya habang pinapalo ang bata sa maliit nitong paa. Mabilis ako nagtungo at tinawakan ng kamay niya at pinaalis siya sa kama. Ano ba? Walang hiya ka? Ganito bang trato mo sa anak mo? Sigaw ko at mabilis siyang humarap sa akin. Pakialam mo ba? Ako ang ina kaya kung anong gusto kong gawin sa bata, sa akin na yon. Sigaw niya. Mabilis ko siyang sinampal ng paulit-ulit. Kaya naman nakita kong galit na siya. Ano ba? Sigaw niya at naitulak ako sa kama. Konti lang sana't madadagalan ko ng anak niya dahil sa pagkakatulak niya. Pero mas nagulat ako nang biglang parang nahihirapang umiyak ang anak niya. Tingnan mo ang ginawa mo. Sigaw niya sa akin. Mabilis akong pinaalis at tinignan ng anak niya. Baby, mommy is here. Pero walang nagawa ang babaeng ito kundi ang tapik-tapikin ng anak niya. Umalis ka nga dyan. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ko at mabilis binuhat ang anak niya at umalis. Akin na yung, ano na? Bitawan niyo ako. Anak ko yan. Kinuha niya. Ipagpapademanda kita kapag may Hindi ko na pinansin pa ang sigaw ni Vivian. Mabilis akong bumaba na hagdan para dalhin ang baby sa ospital. What happened? Mabilis lumapit sa akin si Logan at ang mga bata. Yung baby dalhin natin sa ospital. Nahihirapang huminga. Kinakabahan kong sabi. Mabilis siyang tumangot, mabilis umalis patungo sa labas. Kids, dito lang kayo, okay? Huwag malikod. Mabilis nagsitanguan ng mga anak ko at bumalik sa pagtingin sa TV. Bilisan mo, Logan, yung baby. Usal ko habang hawak ang baby na mahinang umiiyak at parang nahihirapan na. Kinakabahan akong lalo dahil sa pag-iyak nito, parang ang sakit sa dibdib. Mabilis na nakarating kami sa ospital. Agad inasikaso ng mga doktor ang bata na pagrating namin kanina, parang wala nang hininga, kaya't kinabahan akong lalo. Please, iligtas niyo siya. Usal ko at pinasok nila ito sa ICU. Napasabunot ako sa aking buhok, hindi malaman ang nararamdaman. Paano na lamang kung may mangyayari sa bata? Mapapatay ko talaga si Vivian. Ilang oras na nakalipas, lumabas na ang doktor. Napatingin ako sa kanya't bagsak ang balikat nito na tumingin sa amin. I'm really sorry, pero hindi na po kinain ng baby. Usal niya. Napasabunot at napaluhod na lamang ako dahil sa nalaman. Ganon-ganon na lang? Walang hiya ka? Nasaan ang anak ko? Napalingon ako sa sumigaw. Biglang bumalik ang galit ko kaya di ko napigilang sigurin siya at biglang sinampal ng malakas. Ang tanga-tanga mo. Napakatanga mo, bisit ka. Sigaw ko. Walang hiya ka? Napatigil siya. Pinatay mo ang anak mo. Wala kang kwentang ina. Sigaw ko sa kanya. Napaatras siya at hindi makapaniwala. Hindi totoo yan. Akin ang anak ko. Akin na. Pinatay mo siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi ako ang pumatay. Ikaw. Wala kang kwentang ina. Sigaw ko. Napaiyak siyang napaluhod habang hinahanap ang anak niya. What happened? Napalingon ako kay Bruce at Sylvia? Sylvia? Usal ko. Napalingon siya sa akin at nagtataka. Leon, ano nangyari? Teka, bakit? Natigil siya sa pagsasalita nang biglang umiyak na malakas si Vivian. Bruce, ang anak natin. Ang anak natin pinatay nila. Sigaw niya habang umiiyak. Napatingin ako kay Bruce. Bruce! Usal ko at napatingin siya sa akin. Pinatay mo ang anak ko? May galit sa boses niyang humarap sa akin. Bruce! Hindi ko natapos ang sasabihin nang biglang sumingit si Logan. Huwag mong pagbintangan ng asawa ko. Ang babaeng yan mismo pumatay sa anak ninyo. Tumulong ang asawa ko para madala ang bata dito sa ospital dahil sa pambabugbog na babaeng yan sa anak ninyo. Galit na sabi ni Logan kay Bruce habang dinuduro si Vivian. Pinatay mo ang sarili mong anak. Ang anak ko pinatay mo. Sigaw niya kay Vivian. Hindi nakapagsalita si Vivian kaya naman si Sylvia na nagpakalma kay Bruce. Nagugulahan ako. Si Vivian bang tinutukoy ni Sylvia na nabuntis ni Bruce? 4 days. 4 na araw na nakakalipas mula nang mamatay ang anak ni Vivian. Hindi ko na nakikita si Vivian dito sa bahay dahil umalis tong walang paalam. At ngayon na may bibili na kami ng gamit ng mga anak ko para sa pag-aaral nila sa Lunes. How about this, Mommy? Napalingan ako kay Hector na inabot niya sa akin ng may gulong na bag. Isa itong SpongeBob na bag. This is nice. I like color yellow. Usal ito at tumingin na naman sa ibang bag. Yeah, this is nice. Usal ulit nito. Mommy, how about this? Napalingan naman ako kay Kimora na color pink yung bag. May gulong din at Barbie ang design.
Habang namimili kami, panay naman ang tingin ko kay Logan. Busy ito sa pagbuhat ng mga biniling gamit ng mga anak niya. Sa mukha pa lang nito ay parang nahihirapan na siya. Are you okay? Usal ko nang lumapit ako sa kanya. Lumingon to sa akin at ngumiti. Yes, medyo mabigat yung mga binili ng mga anak natin. Usal niya. Tulungan na kita. No, kaya ko na to. Sige na. Sundan mo na ang mga bata. Napalingon naman ako sa mga anak kong nakakalayo na sa amin. Okay, sabi mo eh. Umiti lamang siya sa akin. Matapos namin mamili, umuwi na agad kami. Pag uwi namin, hindi pa rin nakakabalik si Vivian. Nasa na kayang babaeng yon? Sir, bumisita nga po pala mga magulang ni Ma'am Vivian dito kanina. Hinahanap po nila si Ma'am Vivian. Agad ako napalingon sa maid nang magsalita ito. Anong sinabi mo? Ako na ang nagsalita. Bumisita po sila dito. Hinanap po si Ma'am, ang sabi ko na lang po hindi pa umuwi. Napatango na lang ako at umupo sa sofa. Ang mga bata naman nagsipagpuntahan na sa hagdan patungo sa kanilang silid. Nasaan kayang babaeng yon? Mommy, I'm done na po. Napalingon ako kay Kimora na makitang nakabihis na ito. Okay baby, let's go. Yaya ko at binuhat ito. Mabigat na rin si Kimora pero kayang-kaya pa rin naman. Nasaan ang mga kuya mo? Talong ko dito. Nasa kwarto na po nila, mommy. Tumungo na lang ako at pumasok na kami sa kwarto. Han, bakit dala mo si Kimora? Biglang napalingon at nagsalita si Logan. Daddy, I want to sleep with mommy and you po. Sabi ni Kimora kaya't napabuntong hininga na lamang si Hector at umayos sa pagkakahiga. Bakit ayaw mo bang katabi si Kimora? Usal ko. Mabilis naman siyang umiling at may binubulong-bulong pa. Anong sabi mo? Pagtataas ko ng kilay. Wala. Sabi ko matulog na tayo dahil umpisa na ng school bukas sa mga bata. Talaga lang ha? Oo nga hon, sige na. Daddy, can you read the story for me? Nagulat naman ako na may abot si Kimora ng libro sa daddy niya. Saan naman niya to nakuha? Oh sure baby, humiga ka na't babasa na kita ng story. Thanks daddy, mommy tabihan mo na po ako. Napatango na lamang ako. Mamaya pag nakatulog na si Kimora, bulong ni Logan sabay kindat sa akin. Talagang kahalay. Natigil ang pagsasalita ko nang biglang bumukas ang pintuan. Mommy, can I sleep here? Si Shadow. Me too, mommy. Si Hector. Me too, mom, dad. Si Dylan. Napatingin naman ako kay Logan na bakas sa mukha ang lungkot. Sige, pailalim mo pa yung kamanyakan mo. Ano, dagdag ka pa? Nakangiting sabi ko at umirap to sa akin. Abat inirapan din ako. Daddy, can you read na po? Si Kimora. Okay. Boys, come here. Para naman ay makatulong. Shit! Napabora na lamang ito nang biglang nahulog siya sa kama. Dahil sa lima na kaming nakahiga, siya na may mabilis tumayo sa pagkakahulog. Napatampal sa noon niya at naupo sa paanan ng mga anak niya. Go daddy, read the story. Napatawa ko na mahina at pinitik ang mata ko habang lumayakap sa mga anak ko. Habang nagbabasa si Logan ng story, bumibigat na rin ang paghinga ng mga bata, tandang nakatulog na ang mga ito. Napatingin ako kay Logan na nakahiga sa paanan ng mga bata habang ulo'y nakaunan sa paa ko. May una naman siya pero talagang nalagay niya pa sa paa ko. Habang nagbabasa ito'y pinakinggan ko lang ito sa tono ng pagbabasa niya. Parang inaantok na rin siya. Na makitang binaba niyang libro, agad ako nagpanggap sa natutulog na pakiramdam. Pinakaramdaman siya kung ano bang ginagawa niya at naramdaman ko. Umugang kamang tandang umalis siya ng kama. Kahit stolbo niyo kami ng mami ninyo, mahal ko pa rin kayo. Pagsasalita nito. Pinilit kong hindi mapangiti hanggang sa maramdaman ko. Inisa-isa niyang halikan ng mga anak niya. Hanggang sa natulos ako sa kanahigaan nang maramdaman ng labi niya sa labi ko. I love you, hon. Bulong niya sa akin at kinamutan na ako. Hanggang sa ramdam kong bumalik siya sa pagkakahiga sa paanan namin at nakapwesto na. Dilinat ko ang mga mata ko, tinignan siya. Nakahiga na siya at nakatingin sa kisame na parabang may iniisip hanggang sa pirigat na rin niya ang kanyang mga mata. Siguro nga dapat ko na siyang pagsilbihan at patawarin sa kasalanan niya. Kinabukasan. Nagising ako na maagat, nakitang tulog na tulog ang mga bata. At si Logan, nagulat din ako na makitang nakapwesto na to sa gitna ng mga bata. Nasa kaliwa si Hector at Kimora, habang nasa gitna naman siya. Sa kanan naman si Dylan at Shadow habang ako naman ang katabi ni Shadow. Paano kami nagkasya? Napailing na lang ako. Kinuha si Kimora dahil malapit itong mahulog sa kama. Nilipat ko to sa pesto ko at tumayo. Tinignan ko siya at napangiti. Agad kong kinuha ang cellphone ko at kinunan sila. Ang cute nila.
Matapos nun pumasok ako ng banyo at naligo. Matapos kong maligo'y agad akong lumabas ng kwarto at inihanda ang lahat. Hinugasan ko ang mga bagong lunchbox ng mga anak ko at pinatuyo ito. Ngayon na ang first day of school nila. Kimora's POV. After 3 months. Nakakatingin ako kay Kuya Dylan na galit itong papalapit sa akin. Where is he? Napakurap-kurap muna ako bago tumingin sa kanya. Bago tinuro ang kinaroroonan ni na Kuya Shadow at ng batang lalaking kumuha ng food ko. Kuya, hindi mo naman siya sasaktan, di ba? I feel like you're gonna kill that boy. Nasuntok na... Kuya, wait. I followed Kuya Dylan kasi naman iiniwan niya ako. And then he saw Kuya Shadow, sinuntok niya yung batang lalaking kumuha ng food ko. Oh my God! Kuya! Sigaw ko kay Kuya Dylan nang bigla niyang nakitang sinuntok din si Kuya Shadow nung isa pang lalaki. Siguro kaibigan niya yung sinuntok ni Kuya Shadow. Oh my God! Sigaw ko na makita nagsusuntukan na sila at ang iba pang bata ay nag-cheer pa. Go! Kuya Shadow! Oh! Kuya Dylan is here. Go Kuya Dylan! Mabilis ako lumapit kay Hector habang sabay tampal sa ulo niya. Ouch! Akpa niya sana ako susuntukin na makita niyang kapatid niya pala ako. What's that for? Usal niya habang hinihimas-himas ang kanyang ulo. Imbes na umawat na nakipag-cheer ka pa, are you crazy? Paano kung malaman ito ni mommy? Na masabi ko'y parang malalamang sa kanya. Well, it's okay. Are you out of your mind? Sigaw ko sa kanya. Shut up, Kimora. Kinuha niyang food mo kaya dapat lang sa kanya yan. Usal nito kahit napasabunot na lang ako sa buhok ko. Nakita ko nakadapa ng 2 bata habang tinatadyakan ni Kuya Dylan at Kuya Shadow. Narinig ko na rin ang iyak na ibang bata dahil doon. Oh my God, I can't believe this. Grade 1 pa lang kami and oh God. Kids, what happened here? Napalingon ako sa sumigaw si teacher. Teacher! Mabilis napatingin ako sa mga batang sumigaw at nag-iyakan habang turo-turo nila ang nakadapang mga bata habang sina Kuya Dylan na may nakatayo na parang walang ginagawa. Si Dylan at Shadow po ang gumawa niyan, teacher. Napairap na lamang ako. Sip-sip naman ito. Dylan Red Dragon and Shadow Red Dragon, come to my office, now! Sigaw ni teacher which is siya yung pinakamasamang teacher dito. At the end, nakasabay na rin ako pagpunta sa office ni ma'am. For sure, kukulitin na naman niya mga tinga namin at papanood din kami habang may nakapatong sa kamay naming libro. Come here. What are you doing, ha? Kibata-bata niyo pa nakikipag-away na kayo. And then you will deserve to be punished. Kunin yung librong yon at ipatong sa kamay ninyo. Pag may nahulog na libro, automatic papaluin ko. Napalingon kami sa taga-4 na libro na nakapatong sa lamesa ni teacher. And then lumuhod na kaming 3. Si Hector lang yung hindi nasali kasi hindi namin talaga siya kasali. Ako ang biktima at sila Kuya Dylan at Shadow ang nagligtas sa akin. Why did you punish me? Kung pwede naman at ipatawag ang parents namin at pagsabihan sa nagawa. Usal ni Kuya Dylan. Tumawa na nakakaloka ang babae. And why would I do that? Pwede ko naman silang ipatawag pero papahirapan ko muna kayo. Usal nito at agad pinatong ang libro sa kamay namin. Ayusin yung pagluhod. Nakita ko pinalo niya si Kuya Shadow sa paa kaya trinig ko ang daing nito. Stop! Don't hurt Kuya Shadow, please. Usal maiiyak na dahil sa nakikita kong tuloy-tuloy niyang pagpalo sa paa ni Kuya Shadow. But I forgot. May nakapatong palang libro sa kamay ko at nahulog lahat ng yon. Kaya naman napatingin sa akin si teacher at ngumisi. Okay, sure, pero ikaw naman. Usal niya. At mabilis akong pinalo ng dala niyang stick at pinagpapalo niya ang kamay, likuran at iba pang parte ng katawan ko. Parang namanhid ang buo kong katawan dahil sa malakas niyang pagpalo. Kaya naman napadapa ako at naiyak na lamang. Oh shit! Ang sakit, mommy! Habang pinapalo ako'y nararamdaman kong pagtigil nito, kaya't dahan-dahan akong lumingon. Pero gulat ako napatin dahil si Kuya Dylan naman ang pinalo niya. Nahulog ang librong hinawakan ni Kuya Dylan. Kuya! Iyak kong sabit, kitang-kita ko sa mga mata ni Kuya Dylan ang pagkagalit. Parang gusto pa niyang pumatay pero alam niyang hindi niya yun magagawa. Dapat kasi sa inyong mga bata kayo, nilulunod. Mga wala kayong kwenta. Pinahirapan nito ang buhay ko. Galit na sigaw ni teacher habang pinapalo kami. Kami lang ang nasa office niya kaya naman walang umaawat sa kanya na teacher dahil nansira niya ang pintuan ng office niya. Habang pinapalayo niya si Kuya Dylan ay parang ramdaman niyang hinang-hina na ito kaya't lumipat naman siya kay Kuya Shadow at pinagpapalo ito. Nakita ko ang pagkapula ng katawan ni Kuya Dylan baka sang palo ng katawan niya. Please stop! Hina akong sigaw pero ayaw pa rin tumigil ni teacher. Bakit naman ako titigil? Sigaw niya habang pinapalo niya si Kuya Shadow.
At nang akma pa niyang papaluin si Kuya Shadow, may biglang kumatok sa pintuan. Istorbo! Usan ni teacher at gumisi sabay palod naman sa akin bago pumunta sa pintuan at binuksan iyon. Di na rin ako nagulat na makita ko sinong pumasok. It's her! Tita Vivian! O pamangkin, napabisita ka. Usan ni teacher kay Tita Vivian. Napalingon sa amin si tita at napangiti. I think gusto ko naman gawin to sa kanila. Natigil ang pagsasalita ni tita na makitang biglang may pumasok sa office. Shit! Hector! Oh, nandito ang paborito kong bata. Nakangiting sabi ni tita at mabilis sinara ang pintuan. Hector, what are you doing here? Usal ni Kuya Dylan. Nakakainip na sa labas, kuya, kaya pumasok na ako. Sabay kaming napatampal ni Kuya Shadow sa noo. And this is fun. Usal ni tita sabay tulak kay Hector. Pero nabigla kami dahil nadulas si Hector at tumama ang ulo nito sa lamesa. Hector! Sigaw naman ni na kuya.